Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Captain Nomer Macaraiga. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Linggo at narito po ang mga balita na kalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. At para sa ating balita, unang balita, isang lalaki ang timbog ng PNP Anti-Cybercrime Group Eastern Police District Anti-Cybercrime Team dahil sa pananakot at pagbabanta nito na ikakalat ang mga masiselang larawan at video ng isang minor de edad na biktima. Yan ang balitang inalam ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Isang 28 anyos na lalaki na aresto sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng Eastern District Anti-Cybercrime Team o EDAC nitong ika-12 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Joseph, residente ng Pasig City. Ayon sa minor de edad na biktima, siya ay nahikayat at gumawa ng mga masiselang video sa pamamagitan ng video call kapalit ng pera mula sa suspect na nakilala lamang niya sa Facebook. Dahil sa takot ng biktima, hiniling nito na makipagkita at may mangyari sa kanila ng suspect kapalit ng hindi pag-post ng kanyang mga masiselang video sa social media. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 11930 Online Sexual Abuse or Exploitation of Children, RA 7610 Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Article 286 Grave Coercion na may kaugnayan sa RA 10175. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Eastern District Anti-Cybercrime Team ang suspect para sa dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Kalaboso ang top 1 city most wanted person nang magsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Isabela PNP para sa kaso nitong syndicated staffa sa Cauayan City, Isabela. Magbabalita si Patrolman Raymart Paul Almondia. Hindi na nakawala ang isang lalaki matapos magkasa ng operasyon ng pinagsanib na pwersa ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Unit Isabela at Cauayan Component City Police Station, ang top 1 city most wanted person sa Cauayan City, Isabela noong ika-3 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Norly at inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Jeffrey J. Cabasal, Presiding Judge RTC SJR Branch 16 City of Ilagan, Isabela.
dahil sa kaso nitong syndicated estafa na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nasa kustodiya na ngayon ng Isabela Provincial Field Unit Office ang suspect bago i-turn over sa issuing court. Pinuri naman ni Regional Director Police Brigadier General Christopher C. Birung ang operating troops sa matagumpay na pagkakadakip sa suspect at pinaalalahanan din ng publiko na iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa mga otoridad upang makabuo ng mas ligtas na kapaligiran para sa lahat. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Sa patuloy na pagpapaigting ng anti-carnapping operation ng PNP Highway Patrol Group, isang top 5 most wanted person municipal level ang kalaboso sa kanilang naging operasyon sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Ang report mula kay Patrolman Mark Roland Feliciano. Walang kawala ang top 5 most wanted person municipal level sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal sa ikinasang joint operation ng mga tauhan ng Highway Patrol Group Rizal kasama ang Taytay Municipal Police Station Warrant Section nitong ika-2 ng Enero ng taong kasalukuyan. Arestado ang suspect na si alias Juan Labati, 31 taong gulang, residente ng Barangay Darangan, Binangonan, Rizal, sa pamamagitan ng isang warrant of arrest sa kasong karnapping na Republic Act 10883 o the New Anti-Carnapping Act of 2016 na nilagdaan noong October 6, 2022 ni Honorable Marilyn J. Laborte Andal, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 139 ng Antipolo City na may nirekomendang piyansang 300,000 piso. Patuloy naman ang pagsusumikap ng Highway Patrol Group sa pagtugi sa mga kilalang most wanted person sa Region 4A at pakikipag-ugnayan sa iba pang territorial units na nakakasakop sa nasabing rehiyon sa mas malawakan at mas pinaigting na mga operasyon kontra karnapping at kriminalidad sa buong Timog Katagalugan. Samantalang nakapiit muna ngayon ng suspect sa Taytay Municipal Police Station Detention Facility habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng Highway Patrol Group ay laging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG na mula sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Kalaboso ang isang most wanted person ng mga tauhan ng Northern Police District dahil sa kaso nitong frustrated homicide. Yan ang report ni Staff Sergeant Jasmine Lucero. Dahil sa pinaigting na manhunt operation ng Northern Police District, isa na namang most wanted person ang kanilang nadakip. Kinilalang akusado na si alias Angelo, 25 years old, binata, isang construction worker at naninirahan sa Barangay 172, Caloocan City. Hinainan si alias Angelo ng warrant of arrest bandang 1:00 ng hapon sa detention facility ng BJMP sa Caloocan City. Ang nasabing warrant of arrest sa inisyo ng Honorable Maria Rowena Violago Alejandria, presiding judge, RTC Branch 121, Caloocan City na may petsang August 15, 2023 para sa krimen ng frustrated homicide, Article 249 ng RPC. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jasmine Lucero. Alagad na batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Lucero. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos magsagawa ng operasyon ng mga otoridad para sa kaso nitong murder sa Consolacion, Cebu. Alamin ang report ni Patrolman Ivan Gisadio. Tinatayang nasa higit 120,000 na halaga ng shabu ang nakumpiska ng Cebu City PNP mula sa mga suspect sa magkasunod na drug bust operation na inilatag sa Cebu City. Batay sa report ng Cebu City Police Office, dakong 2:00 ng madaling araw, sa pangunguna ng mga miyembro ng City Intelligence Unit at City Drug Enforcement Unit, ang isa sa mga target na kinilala si Makin, 20 taong gulang, ay natakip sa Sitio Puntod, Barangay Mambaling, kung saan nasamsam sa pag-iingat nito ang shabu na nasa 10 gramo na may standard drug price
price na 68,000. Habang kaparehong timbang at halaga naman ng droga ang nakumpiska mula sa suspect na si Tambal, 48 taong gulang na nadakip sa sitio Kalapakan, Cebu City bandang 1:00 ng hapon. Naharap sa patong-patong na reklamo sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naaresto. Sa matatag na ugnayan, aktibong partisipasyon ng komunidad, sinisiguro ng buong hanay ng kapulisan ang tuloy-tuloy na pagpapaigting at pagpapahusay sa kampanya kontra iligal na droga at sa lahat ng uri ng kriminalidad. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Consul. Alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Gisadio. Timbog ang isang ginang matapos magsilid ng droga sa napkin na tinangkang ipuslit sa isang piitan sa Butuan City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolman Raymart Gagante. Tuluyang hindi na makakalabas ang ginang na ito matapos magpuslit ng droga sa piitan na matatagpuan sa Purok 3A, Jail Road, Barangay Libertad, Butuan City. Kinilala ang nadakip na si alias Vicky, 49 anyos at residente ng Purok 1, Barangay Antongalon nitong lungsod. Ayon sa investigasyon ng Butuan City Police Station 3, dadalawin sana ng sospek ang isang preso. Ngunit nang subukang inspeksyonin ng mga gwardiya, ay nadetect nitong may bitbit itong isang pakete na hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 2 gramo na nakasilid sa isang napkin. Kasalukuyang nakakulong ang sospek na maharap sa kasong paglabag ng RA 9165 o kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalitang yung PNN Correspondent, Patrolman Raymart Gagante. Alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Gagante. Huli sa follow-up operation ng mga tauhan ng Osamis PNP ang sospek sa pagnanakaw sa 2 jewelry store at sa ATM machine ng mall. Yan ang ulat ni Patrolman Joel Subsuban. Arestado sa follow-up operation ang mga suspect sa serye ng nakawan sa Gaisano Mall, Osamis City, Misamis Occidental noong Enero 1, 2024 ayon kay Police Colonel Dwight Monato, Provincial Director ng Provincial Police Office, Misamis Occidental. Bandang alas 11:48 ng umaga, nakatanggap ng tawag mula sa HR Gaisano, Osamis City patungkol sa nangyaring insidente ang police station. Ayon kay Police Colonel Monato, dumaan ang suspect sa drainage ng mall papunta sa food court at pagpasok sa mall, sinira nila ang ATM machine at ninakaw ang laman nitong pera. Pinuntirya din ang 2 jewelry store ng mall, sinira ang vault at nilimas ang mga alahas at pera, hindi patukoy kung magkano ang halaga ng ninakaw. Nahuli sa follow-up operation ang ilang mga suspect at dinala sa Osamis City Police Station para sa kaukulang investigasyon at disposasyon. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Patong-patong na kaso ngayon ang kakaharapin ng isang lalaki matapos makuhanan ng shabu, baril at mga bala nang magresponde ang Leon PNP dahil sa alarm and skandal. Ang kabuuan ng balita, ibahagi mo, Patrolman Brent Marks, ngayaan. Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng ilegal na droga at baril kasunod ng pagresponde ng mga tauhan ng Leon Municipal Police Station dahil sa insidente na may kinalaman sa alarms at skandal. Ang insidente ay naganap pasado alas 4 ng hapon noong 3 ng Enero sa Barangay Buga, Leon, Iloilo, kung saan mabilis na tumugon ang mga tauhan ng Leon PNP, nagresulta sa agarang pagkakaaresto ng suspek. Sa pagresponde ng kapulisan sa nasabing lugar, inaresto ang suspek na kinilalang si alias Paul. Ayon sa report, matapos maaresto ang suspek, nakakuha sa isinagawang body search ang humigit kumulang 40 gramo ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 280,000 pesos, isang hindi matukoy na baril, mga bala at ilang drug paraphernalia. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Leon Municipal Police Station ang suspek para sa tamang disposisyon ng kanyang kaso. Samantala, binigyang papuri naman ni Police Brigadier General Sidney Villaflor, Regional Director ng Pro-6, ang kapulisan sa kanilang mabilis na aksyon upang masawata ang mga taong lumalabag sa batas.
Mula dito sa Iloilo City, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Brent Marks Ngayaan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Ngayaan. Huli ang dalawang lalaki ng mga tauhan ng PNP Maritime Group dahil sa iligal na pangingisda sa karagatan ng Negros Occidental. Corporal Rose Ann Lastimosa sa report. Huli sa ikinasang seaborne patrol operation ng 4th Special Operations Unit ng Maritime Group ang dalawang mangingisda lulan ng kanilang bangka habang ang mga ito ay namamalakaya sa municipal water ng Hinubaan, Negros Occidental noong December 26, 2023. Naaktuhan ang mga operatiba ng 4th SOU ang mga sospek habang nagsasagawa ng iligal na pangingisda gamit ang fishing net sa loob ng municipal seawater ng karagatang nasasakupan ng Hinubaan, Negros Occidental. Nang inspeksyonin ng mga operatiba ng 4th SOU ang kanilang bangka, ay wala silang naipakitang permit sa pangingisda o dokumento mula sa munisipyo ng Hinubaan ang mga sospek. Nakumpiska mula sa mga nasabing sospek ang isang commercial fishing boat na may markang Zeppelin, mga gamit sa pangingisda at kanilang mga nahuling isda. Inaresto ang kapitan at mekaniko nito na kinilala sa alias na Moises at Francis. Ipinaalam sa mga sospek ang dahilan ng kanilang pagkakaaresto at ipinabatid ang kanilang mga karapatan sa konstitusyon. Ang mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 86, Unauthorized Fishing ng Republic Act 10654 o ang Act to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Ang mga sospek ay dinala sa opisina ng 4th SOU para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula po rito sa tahanan ng Marinong Pulis, ako po si Police Corporal Rose Ann Lastimosa para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Lastimosa. Huli sa ikinasang manhunt operation ang isang most wanted person ng mga tauhan ng Magpet PNP dahil sa kaso nitong murder sa North Cotabato Province. Ang report mula kay Patrolman Gio Batungbakal. Arestado ang top 3 most wanted person, city level ng Davao City matapos ang matagumpay na manhunt operation na ikinasa na magkasamang puwersa ng kapulisan ng Arakan Municipal Police Station at Police Station 12 ng Marilog District DCPO. Kinilala naman ang naarestong suspect bilang alias Ringo, 38 years old, isang magsasaka at residente ng Barangay Poblasyon, Arakan, North Cotabato. Isinagawa ang nasabing operasyon bandang alas 10 ng umaga na agad naman nagresulta sa matagumpay na pagkadakip sa nasabing suspect. Naaresto naman si alias Ringo dahil sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong murder na inisyu ng presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 11 ng Davao City na walang inirekomendang piyansa. Ang naarestong sospek ay agad naman dinala sa tanggapan ng Arakan Municipal Police Station at kasalukuyang namamalagi sa custodial facility ng nasabing tanggapan habang hinihintay ang commitment order nito mula sa korte. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gio Batungbakal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Batungbakal. Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu at baril ang nakumpiska sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng Bukidnon PNP. Nakatutok dyan si Patrolman Joel Subsuban. Kumpiskado ng mga operatiba sa Valencia City Police Station ang nasa halos higit kalahating milyong halaga ng illegal na droga at isang improvised na baril sa bypass operation na inilunsad sa Puro 4 Barangay, Batangan, Valencia City, Bukidnon noong Enero 3, 2024. Kinilala ni Police Brigadier General Ricardo G. Layog Jr., Regional Director ng Police Regional Office 10 ang suspect na sina Joseph J. Palma Olivar, 30 anyos, residente sa Puro 4, Don Carlos, Bukidnon, at si Jelmar Tadio Kimada, 31 anyos, residente sa Purok 8 Barangay, Kalubihon, Don Carlos, Bukidnon. Nakuha sa pag-iingat ng mga ito ang tinatayang nasa mahigit 82 gramo ng shabu na may standard drug price na umaabot sa
558 halaga at improvised na baril, mga bala, sling bag, cellphone at isang unit ng Toyota Altis. Nahaharap sa reklamo nga paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Comprehensive Ammunition and Regulation Act ang mga ito. Mula dito sa Ilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Naku, isang 33 taong gulang na lalaki na mula sa Batarasa, Palawan ang sinilaban mismo ang kanyang sarili. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman George Michael Bardiago. Siniliban ng isang 33 anyos na lalaki ang kanyang sarili sa Barangay Malihod, Bataraza, Palawan noong 2 ng Enero taong kasalukuyan. Ayon sa salaysay ng mga saksi, kumuha ng isang galong gasolina ang lalaki mula sa kanyang kapitbahay at ibinuhos sa kanyang sarili at bago sinindihan ang kanyang katawan. Sinubukan pang umanong pigilan ng mga saksi ang lalaki, ngunit pati sila ay napasaw ng bahagya. Di rin nagtagal, ang lalaki na rin ang pumatay sa apoy ng kanyang katawan at tumalon sa malapit na basakan. Kaugnay nito, agad namang nirespondihan ng mga otoridad ang lalaki at isinugod sa Bataraza District Hospital matapos na magtamo ng minor burn. Samantala, ang lalaki ay napag-alamang may problema sa pag-iisip at kasalukuyang naka-admit sa nasabing paggamutan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Bardiago. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Bardiago. Nadakip na ng Cavite PNP ang top 1 at top 2 most wanted person na may kasong robbery with violence against intimidation of persons. Nakibalita dyan si Patrolman Lubimir Juliana. Arestado ng Cavite PNP ang top 1 and top 2 most wanted persons city level sa kasong robbery with violence against intimidation of persons sa Cavite City, Cavite. Kinilala ang mga suspect na si alias Jeffrey at Kimberly, mag-asawa at residente ng Barangay 28, Cavite City, Cavite. Sa isinagawang pag-monitoring at pag-surveillance, inaresto sina alias Jeffrey at Kimberly sa bisa ng warrant of arrest para sa violation ng BP 22, 3 counts na in-issue ng Metropolitan Trial Court Branch 29, Manila na may piyansang inirekomendang 18,000 pesos bawat kaso. Nasa kustudiya na ngayon ng Cavite Component City Police Station ang mga suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Balita naman mula sa NCR, sikyo na namaril at nakapatay ng truck driver sa Manila ang kalaboso na ngayon ng Manila Police District. Ang balita mula kay Corporal Sheena Maritapo. Kalaboso ang isang 52 anyos na security guard. Makaraang malapitan nitong barilin ng kanyang service shotgun ang biktimang truck driver na naganap sa isang gasolinahan sa A. Soriano Street, Intramuros, Manila. Nasa kote ng Manila Police District, Ermita Police Station 5 ang suspect na si alias Ramon, sekyu sa naturang lugar at residente ng Mabini Street sa Caloocan City. Naganap ang krimen dakong 2:00 ng hapon na kung saan matapos magpakarga ng gasolina, ang biktima ay sinita ng sekyu dahil sa matagal umano na pagparada nito sa naturang lugar na nauwi sa mainitang pagtatalo ng dalawa hanggang sa ang sekyu ay kinargahan ng bala ang kanyang shotgun at pinutukan sa dibdib ang biktima dahilan ng agarang pagkasawi nito. Dahil dito ay kasulukuyang nakakulong sa nabanggit na presinto ang suspect at naharap sa kasong pagpatay. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Sheena Maritapo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Tapo. Wala namang kawala sa mga tauhan ng Kalasyaw PNP ang top 1 most wanted person municipal level na may kasong statutory rape sa Bautista, Pangasinan. Ang balita mula kay Corporal John Del Supremo.
Alfredo Madriaga Biro alias Barong, aresto ni Kawit sayang kaso ya istat ito rape. Sa isang matagumpay na operasyon, inaresto ng Kalasyaw PNP bilang lead unit at Bautista PNP ang tinuturing na top 1 most wanted person municipal level na si Alfredo Biro, 30 taong gulang, isang laborer at residente ng barangay Ambuetel, Kalasyaw, Pangasinan. Ang pag-aresto ay naganap sa barangay Poblacion S, Bautista, Pangasinan, bandang alas 6 ng gabi nito lamang ika-4 ng Enero taong kasalukuyan. Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel James Patrick M. Calibuso, Chief of Police ng Kalasyaw PNP, at sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Caridad Villegas Calves, presiding judge ng Regional Trial Court, 1st Judicial Region Branch 43, Dagupan City, na walang inirekomendang piyansa para sa kasong statutory rape. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City para sa mga kinakailangang medikal na pagsusuri. Nasa kustodiya na ngayon ng PNP Kalasyaw ang akusado habang iniintay ang commitment order mula sa korte. Ang matagumpay na pag-aresto ay naglararawan ng determinasyon at kahandaan ng Kalasyaw PNP na harapin at huliin ang mga kriminal sa kanilang nasasakupan. Ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mamamayan na ang pulisya ay patuloy na naglilingkod para sa kanilang kaligtasan at kapanatagan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ang top 6 most wanted person ng Cebu na may kasong acts of lasciviousness ang nasa kote ng kapulisan sa Barangay T. Padilla, Cebu City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolman Carl Galido. Arestado mismo sa kanilang tahanan ang 36 na taong gulang na lalaking tinuturing na top 6 most wanted person kasunod ng paghahain ng mga otoridad ng warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness sa MJ Cuenco Avenue, Barangay T. Padilla, Cebu City. Kinilala ni Police Major Henry Xavier Orbizo, Station Commander ng Police Station 1 Cebu City Police Office, ang akusado na si Redemptor na residente ng nabanggit na lugar. Datong 10:30 ng gabi ng arestuhin ng mga operatiba ng istasyon ng akusado sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Leia Iligan Giraldes, presiding judge ng RTC Branch 20 Cebu City. Aabot sa halos 180,000 pesos ang narekomendang piyansa ng akusado. Ugnay dito, ipinagbigay alam na sa kinauukulang korte ang pagkakadakip sa akusado na nakapiit na sa impilan ng istasyon. Sinisiguro ng buong hanay ng kapulisan ng lungsod ang patuloy na pagpapaigting ng hakbang sa pagtuntun at pagtugis sa mga personalidad na patuloy na nagtatago sa pagkakasala sa batas. Mula rito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Carl Philip Galido, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Galido. Isang barker na jeep na isa palang most wanted person provincial level ang huli ng PNP Highway Patrol Group sa Barangay Bubukal, Santa Cruz, Laguna. Kung bakit, alamin mula sa report ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Walang takas ang isang barker ng jeep na isa palang most wanted person provincial level ng Laguna Provincial Police Office sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ng Highway Patrol Group Laguna kasama ang Santa Cruz Municipal Police Station nitong ika-3 ng Enero ng taong kasalukuyan. Arestado ang most wanted na si alias Lolong, 34 na taong gulang, barker at residente ng Barangay Bubukal, Santa Cruz, Laguna sa bisa ng isang warrant of arrest para sa kasong karnaping na Republic Act 10883 or the New Anti-Carnapping Act of 2016 na nilagdaan noong December 5, 2023 ni Honorable Iluminado M. De La Peña ng Regional Trial Court Branch 28 ng Santa Cruz, Laguna na may nirekomendang piyansang 300,000 piso sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng HPG Region 4A na mga operasyon gaya ng Anti-Carnapping Operation at pakikipag-ugnayan sa ibang mga PNP territorial units sa nasabing rehiyon ay masisigurado na matugis ang mga kilalang most wanted suspects at karnappers sa buong Timog Katagalugan. Nakapiit muna ngayon ang suspect sa Provincial Highway Patrol Team Laguna Custodial Facility para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Habang inaantay ang pagharap nito sa korte, asahan nyo ang mas pinaigting na operasyon ng Highway Patrol Group kontra kriminalidad mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa anumang katanungan, reklamo o impormasyon, ang himpilan ng HPG ay laging bukas upang kayo'y tulungan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo para sa serbisyong nagkakaisa.
At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Balita naman mula sa Central Luzon, libreng loaf bread ang ipinamahagi ng Mabalacat City PNP sa mga katutubong badyaw sa Barangay Tabun, Mabalacat City, Pampanga. Yan ang magandang balita mula kay Corporal Giselle Rivera. Tinatayang 80 loaf bread ang kabuuang naipamahagi ng Mabalacat City PNP sa mga kababayan nating badyaw na residente ng Barangay Tabun, Mabalacat City, Pampanga. Pinamunuan nito ni Police Lieutenant Colonel Alfredo Canlas, Chief of Police ng Mabalacat City Police Station ng Pampanga Police Provincial Office. Katuwang ang Vitabread Food Products Incorporated bilang sponsored sa naturang aktibidad. Labis ang pasasalamat ng mga residente sa hatid na libreng tinapay mula sa kapulisan ng Mabalacat City PNP. Ito ay naglalayong matugunan ang pangangailangan ng ating komunidad at maging inspirasyon sa ibang mamamayan na gustong magbigay ng tulong. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Matapos nga ang holiday season, isang simultaneous cleanup drive activity ang isinagawa ng Camiguin PNP upang mapanatiling malinis ang kanilang nasasakupan. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Joel Subsuban. Patuloy ang pagsasagawa ng simultaneous clean-up drive ng mga tauhan ng Camiguin PNP sa Barangay Mayana, Sagay, Camiguin nitong Enero 4, 2024. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Lieutenant German Montalba Abian, OIC, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Bimbo Patagok Humalon, Provincial Director ng Camiguin Police Provincial Office, kasama ang Coast Guard, Lingkod Bayan Advocacy Groups, BHERTS, Force Multipliers at local government units. Nasa 12 kilo na recyclable items at 35 na kilo ng basura ang nakukulikta ng grupo sa naturang aktibidad. Ang ganitong uri ng aktibidad ay isa sa mga pamamaraan ng Camiguin PNP at mga volunteers upang mapangalagaan ang karagatan sa nasasakupang probinsya at mapanatiling malinis at magkaroon ng produktibong komunidad. Mula dito sa Ilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At para sa ating huling balita, alamin naman ang tamang impormasyon ng pulis sa inyo o tips kaugnay sa One Phone Ring Scam mula sa Anti-Cybercrime Group. Hatid yan sa atin ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Sa ikinasang joint entrapment operation ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team ng PNP-ACG, katuwang ang Explosive Management Division, Firearms and Explosives Office at Regional Civil Security Unit NCR. Inaresto ang isang 27 anyos na lalaki at isang 29 anyos na babae, parehong mga residente ng San Mateo, Rizal, noong ika-28 ng Disyembre nakaraang taon, kaugnay sa umano'y pagbebenta ng iligal na paputok online. Napag-alaman sa isinagawang proactive cyber patrolling ng QCTAC ang pagbebenta ng iligal na paputok sa isang marketplace sa Facebook, kaya agad na ikinasa ang operasyon. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 7183 o ang Act Regulating the Sale, Manufacture, Distribution and Use of Firecrackers and Pyrotechnic Devices na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa kasalukuyan na sa pangangalaga ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team ang mga suspect at ang mga nakumpiska mula sa mga ito para sa dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, watching over you on cyberspace. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Paalala sa ating mga deboto na makikilahok sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno.
Hinihikayat ang mga deboto na magsuot ng face mask dahil naitala sa ating lungsod ang pagtaas ng mga iba't ibang viral diseases. Pinagbabawal ang pagdadala ng payong, anumang patalim o matutulis na bagay, pagdadala ng firearms, pagpapaputok ng firecrackers at pyrotechnics, water canister na babasagin, pagsusuot ng hoodie jacket, gayon din ang cap o sombrero. Huwag magdala ng bag. Kung hindi maiwasan ay dapat transparent lamang. Mga vendors sa loob ng controlled areas. Ang pagdadala ng mga estardante at replika ng itim na Nazareno. Mahigpit ring ipinagbabawal ang pagpunta sa aktibidad na nakainom. Hanggat maaari, huwag nang isama ang kamag-anak na may sakit at mga bata. No fly zone, drone zone, and no sale zone within the vicinity of Quirino Grandstand and Quiapo Church from January 7 to January 10, 2024 at 7 a.m. Mula dito sa himpilang pampulisya ng Maynila, kami ay nakahandang magbigay ng ibayong serbisyo para sa Manileño. Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Princess Zara L. Reyes. Alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Bago tayo magtapos, paalala po sa ating mga kababayan, ipatutupad ng PNP ang no-fly zone, no drone zone at no sale zone sa vicinity ng Quirino Grandstand at Quiapo Church para sa gaganapin na selebrasyon ng Pista ng Itim na Nazareno 2024. Simula po yan kaninang alas 7 hanggang alas 7 ng umaga ng January 10. Mahigpit din po na ipatutupad ang implementasyon ng gun ban sa buong lungsod ng Maynila. Simula po yan bukas alas 7 ng umaga hanggang alas 7 rin po ng umaga sa January 10. Yan po ay sa ilalim pa rin ng selebrasyon ng Pista ng Itim na Nazareno. At yan po mga balita na kalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. At sa ngalan po ng 228,000 strong members ng Philippine National Police, sa pangunguna po ni Chief of PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Captain Nomer Macaraig, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.